Sa ating malawak na universe, ay walang tigil ang pagtatanong ng mga tao kung mayroon nga bang buhay sa labas ng ating daigdig. At mula sa bilyon-bilyong planeta, ay posible nga bang may iba pang anyo ng buhay maliban sa atin? Ngayon, isang kaakit-akit na buwan sa ating solar system ang maaaring magbigay kasagutan sa katanungan na ito. Isang katangi-tanging buwan na pumapalibot sa gilid ng planetang Saturn, ang buwang Enceladus. Natuklasan ng mga astronomer na tila ba ang buwan na ito ay nagtataglay ng isang sinaunang karagatan na maaaring pagmulan ng iba pang uri ng buhay sa ating kalawakan. Ngayon sa video na ito ay titignan natin, posible nga bang may ibang uri ng life form sa surface ng Enceladus? At kung mayroon man, may kakayahan kaya ang mga astronomer makita ang mga ito? Yan ang tutuklasin natin sa video na ito. Kaya inaanyayahan ko kayong buksan muli ang kamalayan at sama-sama natin tignan ang hiwagang meron ang ating kalawakan. At kung handa ka na, ay simulan na natin to mga chip. Ano kaya ang mayroon sa karagatan ng Enceladus? Ang Saturn, kilala bilang pinakamagandang planeta sa ating solar system. Dahil bukod sa taglay niyang malasingsing na itsura, ito ay pinalilibutan pa ng napakaraming mga kaakit-akit na buwan at tinatayang mahigit 140 moons meron ng planetang ito. Noong 2004, inilunsad ng NASA ang Cassini spacecraft upang tuklasin ang planetang Saturn at ang mga buwan nito. At isang bagay ang hindi inaasahang makita ng mga scientist nang matuklasan nila ang isang kamangha-manghang buwan sa paligid ng Saturn, ang Enceladus. Isang tila ordinaryong buwan ang Enceladus. Mas maliit ito kung ikukumpara sa ating buwan na si Luna. Pero mga chip, ang buwan na ito ay may tinatagong malaking misteryo. Ang Enceladus ay isang buwan na nababalot ng makakapal na yelo. At sa ilalim ng mga yelo na ito ay may malaking anyong tubig na namumuo na animoy isang napakalaking karagatan. Mula nang matuklasan ito ng mga astronomer ay tinutukan na ng NASA ang pagsasaliksik sa buwan na ito. Taong 2008 nang mas tumibay pang ebidensya na posibleng may reservoir ng tubig sa ilalim ng surface ng Enceladus. Namataan ng Cassini spacecraft sa mga namumuong yelo nito at noong 2014 ay nakumpirma na mayroon ngang karagatan sa ilalim ng mga yelo ng buwan na ito. Ang ebidensya ay nakuha mula sa mga datos ng Cassini spacecraft na nagsagawa ng malapitang paglipad sa paligid at surface ng buwan at kumuha ng mas malinaw na mga datos. May mga pagsabog ng tubig mula sa mga bitak ng yelo sa timog na bahagi ng Enceladus at tinatawag nga itong mga geyser. Ang mga geyser o pagsirit ng tubig na ito ay hindi basta-basta tubig lamang mga chip. Nagtataglay ito ng mga kemikal tulad ng methane at mga organic molecules. Kaya ito ang nagpapatunay na mayroong isang sinaunang karagatan sa ilalim ng mga yelo ng Enceladus. At ito nga raw ay maaaring tahanan o iba pang uri at klase ng life form. Napatunayan nga din na kahit malayo ang buwan na ito sa araw, ay mayroong init sa ilalim ng mga yelo nito dahil ito sa mga tidal forces mula sa gravity ng planetang Saturn. At syempre, kung mayroong tubig at init ang isang surface, ay posibleng pagmulan ito ng iba't ibang uri ng life form. Pero mga chip, hindi natin pinag-uusapan dito ang mga kakaibang nilalang o mga alien na gaya ng mga nakikita nating imahe sa mga UFO. Ang posibleng buhay sa Enceladus ay gaya ng mga mikrobyo, bakterya o maaaring ibang uri ng species at microorganisms. Ihalin tulad natin sa ating planeta. Sa ilalim ng ating mga karagatan dito sa Earth ay may mga lugar na tinatawag na hydrothermal vents. Ito ang mga pinakamadilim na bahagi ng dagat na malayo sa init ng araw. At sa mga lugar na ito ay may mga kakaibang uri ng life form na namamalagi. Tinatawag itong mga extremophiles. Ito ang mga organism na kayang mabuhay sa kabila ng matinding init o lamig at presyon ng tubig.
Ang mga halimbawa nito ay ang mga thermophilic bacteria, giant tube worms, mga hydrothermal vent fish, at iba pang mga uri nito. Talagang nakakamangha ang mga organism na ito mga chip, dahil kahit walang init na nagmumula sa araw ay kaya nitong magparami at mabuhay. Ngayon, kung may mga ganitong klaseng nilalang dito sa Earth, posible din kaya na may ganitong klaseng buhay sa Enceladus? Kasi isipin nyo mga chip, kung ang mga napakaraming organismo dito sa Earth ay nabubuhay sa kabila ng walang sinag ng araw, at tanging planeta lamang ang pinagmumula ng init na kailangan nila para mabuhay, ay talagang posibleng magkaroon ng mga kakaibang species din sa loob ng Enceladus. Kaya yan ang tutuklasin pa ng mga astronomer sa hinaharap. 2017 nang matapos ang halos 2 dekadang paglalakbay ng Cassini sa Saturn, piniling papasukin ng mga astronomer ang Cassini sa loob ng atmosphere ng Saturn. Pero sa kasamaang palad, unti-unti itong nabasag at nasira dahil sa matinding pressure at init sa loob nito. Kaya hindi na kinaya ng Cassini spacecraft libutin pa ang Enceladus. Pero mga chip, dahil sa nakitang ito ng mga astronomer, ay hindi pa rin talaga titigil ang mga ito sa pagtuklas sa mahiwagang buwan na Enceladus. Ang tanong, ano-ano kaya ang susunod na hakbang sa pagtuklas pa sa buwan na ito? Sa ngayon ay bumubuo ulit ng isang misyon ang NASA para sa exploration ng Saturn at mga buwan nito. Isa na dito ang Dragonfly mission. Mission ito na ginagawa para sa Titan, isang buwan din sa Saturn, at isasabay na din sa mission na ito ang pagpunta sa Enceladus. Bukod dito ay mayroon ding mission na pinaplano na direkta naman sa Enceladus. Ito ang Ice Probe mission. Ang Dragonfly mission ay may planong ilunsad sa July 2028, habang ang Ice Probe mission naman ay wala pang tiyak na petsa. Yan pa lang ang pinaplano ng mga astronomer para matuklasan pa ang mahiwagang buwan na ito. At abangan natin ang mangyayari pa sa hinaharap. Pero kung sakali nga mga chip na may makitang ibang uri ng lifeform sa buwan na ito, ay mas lalalim talaga ang pangunawa ng tao na hindi tayo nag-iisa sa kalawakang ito. Sadyang napakahiwaga talaga ng kalawakan mga chip. Ang kwento ng Enceladus ay nagsisimula pa lamang. Habang patuloy ang pagtuklas ng sangkatauhan sa kalawakan, ay mas dumadami din ang mga kasagutang nagpapakita. Pero para sa akin mga chip, sa kabila ng mga pagsasaliksik na ito ng mga astronomer, ay isa lang ang nakakasigurado tayo, na tanging Earth na ating tahanan lamang ang may pinakabalansing init at lamig para mabuhay ang lahat ng uri ng lifeform. At totoong perpekto ang pagkakalagay ng Diyos na lumikha sa atin dito sa mundong ating ginagalawan. Kaya dapat lang natin itong pangalagaan at ipagpasalamat. At kung may buhay man o wala sa ibang planeta, ay wala pang taong makakapagsabi sa ngayon. Sadyang nakakamanghalang isipin mga chip na napakarami nating pwedeng matuklasan sa labas ng ating daigdig. Sa ngayon ay abangan pa natin ang mga susunod na resulta ng mga discovery sa mga kamangha-manghang misteryo ng ating kalawakan. Hanggang dyan muna ang video natin mga chip. Kung may nais kayong iparating ay i-comment nyo sa baba. Pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panonood mga chip. Hanggang sa muli.